ng bayan, mata ng sambayanan. Hosted by Jolly Tupas. Mapapakinggan at mapapanood tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa impilan ng Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Isang mapagpalang araw at magandang morning Pilipinas. Good morning sa lahat ng ating po mga viewers and listeners, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli po, narito naman po ang inyo pong abang lingkod, Jolly Mahusay Tupas. Samahan po ninyo ako sa loob po ng isang oras na atin pong balitaan, talakayan sa mga napapanahong issue. Kasama na po ang ating pong mga pagbati. At syempre po, welcome po sa atin pong unang bahagi ng atin pong programang Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Ngayon po ay araw ng Biyernes, February 21, 2020. At syempre po doon po sa atin pong mga tumatangkilik sa atin pong palatuntunan. Abay, wag po ninyong kalimutan i-like ang Facebook page ng Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. At syempre po ang atin pong Facebook account, Jolly M. Tupas. At ngayon po ay napakarami pong dapat natin pong pag-usapan. Napakarami pong dapat nating talakayin. At doon po sa lahat ng may mga panawagan, may mga sumbong o suggestion, huwag po kayo mag-atubili na tumawag sa atin pong text line number o 0907-413-3728. At syempre po dito po sa atin pong Radyo ng Masa, Entertainment Net Radio, ang atin pong text line number. Sa atin pong Radyo ng Masa. Meron tayong dalawang number. Mamaya po akin pong i-announce po sa inyo. Ayan. Siyempre po, yung atin pong isa pong number, 0926-945-1445. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Ang atin pong oras ay alas 10. 8 na po ng umaga. Ayan, yung hudyat. Siyempre po, bago po yan, nais ko muna pong bumati ng happy 13th anniversary ng atin pong Pilipinas, Bandera Pilipino, ang Dyaryo ng Bayan. Doon po sa mga naging bahagi mula nung itinatag ang Bandera Pilipino. Ayan po, ako po ay bumabati po sa inyo ng happy 13th anniversary sa inyo pong lahat. Ayan, tuloy-tuloy po tayo. Siyempre po, good morning. Samantalahin ko na po ang pagbati sa atin pong mga makikisig na kapulisan sa atin pong buong bansa, sa pangunguna po ng atin pong Chief PNP na si Police Brigadier General Archie Gamboa. At kasama po ang mga nanunungkulan. Siyempre po ang atin pong Office of the DILG nakamonitor po sa mga oras na ito. At ang atin pong partner na si Rod Olarte ay on the way na. At kasama si Angel Ong, ang atin pong isa sa mga researcher ng atin pong mga pagbabalita dito po sa Radyo ng Masa. At siyempre kasama po natin, katabay po natin, kakibat po natin ang mga spy ng Bayan Reporters na nasa labas po ng atin pong himpilan. Doon po sa mga nakuha po ninyong mga accurate information, mga pagbabalita. Kayo po ay wag po kayo mag-atubiling tumawag sa atin pong hotline number. Napakarami pong ating pong mga viewers na.
At syempre po, nakikita po si ang atin pong ang atin pong Spy ng Bayan Program Director, Ma'am Marife Tupas. Ayan, good morning sa iyo, Madam. Pwede ka bang magsalita na dyan? Bumati man lang sa ating pong mga viewers. Andyan po siya. Ano po, namamalat ba? Nag-concert lahat tayang kagabi. At kagabi na naman. Okay. At syempre, ang binabati ko po ang atin pong ang atin pong masipag na Provincial Director na si Police Colonel Renato Sanao Alba dyan po sa Lalawigan ng Rizal. Good morning po sa iyo, Boss Ronald. Talaga naman meron pong hinihingi si Boss Ronald na sa nagmuhudyat po siya. Ayan. Okay, susi ng kapalaran ang kanyang hinihingi. Susi ng tagumpay. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Yan, good morning po. Inulit ko po, Police Colonel Renato Sanao Alba sa ating pong lalawigan ng Rizal. At syempre, kasama po ang lahat ng ating pong mamamahayag dyan sa Rizal PNP Press Corps. Good morning po sa inyo. Sa pangunguna po ng ating pong malusog at makisig na Presidente, Mr. Mike Datuin at lahat ng mga opisyales. At ang akin pong narespetong ginagalang din po ang atin pong Chief COP o COP ng atin pong bayan ng Montalban, si Police Lieutenant Rexper Abad Gawiran. Police Lieutenant Colonel Rexper Abad Gawiran yan. Ang COP ng Montalban Rizal o Rodriguez PNP. Good morning po sa inyo. Kahapon ay tayo po ay dumalo. Mamaya tatalakayin po natin yung programa ng MAC, yung Montalban Advisory Council. Kasama po tayo doon sa representative ng media sa buong lalawigan ng Rizal. At napakarami pong mga kasapi, kasama, concern sa mga lalong-lalo na po yung patuloy na pagpapaunlad ng ating pong bayan po ng Montalban. Siyempre, sa pangunguna ng amin pong chairman ng Montalban Advisory Council o Municipal Advisory Council na si Mayor Dennis Tom Hernandez. Yan. Congratulations po sa inyo, Mayor Tom Hernandez, at maraming pong salamat po sa tulong po ninyo ay inyo pong ibinigay na halaga, tulong po sa anibersaryo po ng Bandera Pilipino ngayon pong araw na ito. Kaya lang po cheque. Gusto ko sanang kausapin kayo kahapon ibigay na po ninyo ng cash. Kaso busy po talaga kayo, hindi po kayo magkaumayaw yung mga taong lumalapit po sa inyo. Ayan po. Pero ganun pa man, nagpapasalamat po ang pamunuan ng Radyo ng Masa, Spy ng Bayan, ay siyempre po lahat ng bahagi ng Bandera Pilipino ang dyaryo ng ating pong bayan. Sa loob po ng 13 years na pagpapasalamat, paggugunita. Ayan, kami po ay buong puso pong nagpapasalamat sa buong konseho ng Montalban Rizal. Ayan po. At alam po ba ninyo, kahapon ay meron pong kagabi, imbis na nagpahinga tayo, pero ganun po man, sabi ko nga, nung tinalakay po natin, kapag masipag po ang PNP, masipag po mga operatiba, ganun din po kasipag ang media. Dahil isa po yan sa SOP na kapag meron po sila mga accomplishment, lalo na kapag ito po ay dadalhin na po sa korte o di kaya i-inquest nila, ay meron pong kakibat na media para po doon sa inventory. At isa pong opisyal ng kagawad kung saan po nahuli yung mga pasaway na hanggang ngayon hindi pa rin tumitigil sa paggamit ng illegal na droga. Pero po, bago po yan, tayo po ay magpatuloy sa ating pong talakayan ngayon pong umaga. Siyempre po, hindi po natin nakakalimutan natin pong pasimulan na tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos. Ang Word of God, Word of the Day na hindi po nasisira, hindi po nasasayang, napapanis. Dahil alam po nga natin na ito po ang magiging tungtungan ng bawat isa sa atin, bawat nilikha, bawat may buhay, opisyal ka man, o ikaw may mga businessman, simpleng tao sa ating pong mamamayan, bawat pamilya, kailangan po natin ang salita ng Diyos sa ating pong mga buhay.
Ayan po, ito po ang atin pong Word of God. Natin pong babasahin ngayon pong umaga. Natin pong matatagpuan sa book of Isaiah, Isaiah 40, chapter 40, verse 31. Ito po ang sinasabi po dito, gilo po namin mga tagapakinig at sumusubaybay. Ngunit sila pong nangaghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila ay papailan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila ay magsisitakbo ngunit hindi mapapagod. Sila ay magsisilakad at hindi manghihina o manganghihina. Napakalakas, napaka-powerful po ng atin pong binasa ngayon pong umaga mula po sa salita ng Diyos, na kung ito po ay taimtim po natin na atin pong i-apply, lalong-lalo na po yung pong patuloy pong nagtitiwala sa atin pong Diyos na lumikha. Ito po ang kahinatnan po ng mga taong walang inaasahan maliban ang Diyos. Dahil ang sabi po dito, ngunit silang mga naghihintay sa Panginoon ay mga bagong lakas. Ibig sabihin, kapag ang isang tao po ay patuloy na nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos, bawat araw po, inirerenew po ng Diyos ang atin pong kalakasan. Nire-renew po ng Diyos ang atin pong buhay espiritual, ang atin pong kaisipan, ang ating pong puso, ang atin pong buong pagkatao. Sila'y pailan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Ano po ba ang katayuan, katangian ng isang agila? Kahit anong bagyo, kahit anong unos, abay hindi po sila napapagod. Andyan po sila, nasa ibabaw po sila ng unos. Ayan po, lumilipad-lipad lamang po yung agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mapapagod. Sila'y magsisilakad at hindi manganghihina. Nawa po, ito po ang atin pong maging batayan ngayon pong araw po ng Biyernes. Ito po ang atin pong maging sandigan. Maging inspirasyon, yon ang salita ng Diyos. Yan, napakainan po ngayon pong umaga. Patuloy pong ang radyo ng masa. Siyempre po ang atin pong Ispay ng Bayan. Siyempre sa mga oras nito na nakamonitor na rin po ang 74 churches. Ang Christian Church Fellowship International, 74 churches nationwide. At kasama po ang 8 international na mga simbahan sa Malaysia, Thailand, Indonesia, Cambodia, Laos, Brunei, Australia at Switzerland, headed by Bishop Pat Alfred Hermosilla. Good morning po sa inyo, Bishop Alfred. At siyempre po, patuloy rin pong nakamonitor ang Macrovista Incorporated, Macrovista Philippines, ang Communication Security and Safety Solution Provider, na kung saan ito po ay nagpo-provide ng mga produkto o di kaya mga high-tech na toy radio, hindi lamang po CCTV, lahat po ng kagamitan pagdating po sa Communication and Security Safety Solution Provider. Ayan, good morning po kay Sir Mr. Kelvin Tan at kay Ma'am Janet Chu, na sila po ang nasabi pong may-ari ng nasabi pong company Macrovista Incorporated dito po sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Ayan po, Singapore. Ayan, maging sa Singapore. At sa oras na ito, at yun po, atin na pong isasalang, panoorin po natin ang video na gusto ko pong ipagmalaki po sa inyo. Ang iba't ibang unit, iba't ibang kagamitan na kung saan ito po ay makakatulong sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na po yung mga nasa government,
Ah, pagdating po sa larangan po ng komunikasyon. Okay, this morning, please tune in. Huwag po kayong alis. Samahan po ninyo kami. Huwag kayong kukurap. At panoorin po natin ang isa po sa atin pong mga sponsors, ang Macrovista Philippines Incorporated. He is a communication, security, and safety solution provider. Okay. Ayan po ang Macrovista Philippines Incorporated. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Talaga naman, oh. Okay, kahapon po ay, yon, kagabi nga. Meron na naman po tayong accomplishment, no? Ng atin pong kapulisan dyan po sa Montalban, Rizal. Talaga naman, no, magsitigil na po kayo. Yung pong mga gumagamit ng droga. Isa po yan sa mga problema ng atin pong pamayanan. Yung pong mga taong andyan po yung bisyo. Kaya naman, congratulations po sa mga operatiba po natin, lalong-lalo na po yung Drugs Enforcement Unit dyan po sa Montalban, Rizal, headed by syempre ang atin pong masipag na COP Police Lieutenant Colonel Rexper Abad Gawiran. Congratulations po sa inyo po. Congratulations po sa inyo. Ayun, kahapon po ang una pong Municipal Advisory Council, yung MAC meeting para sa mga programa mula itong 2020 hanggang 2030. At talaga namang congratulations po sa inyo, Sir Chenito Iglesia, yung focal person ng MAC. At doon nga po hinihayag, kanyang ipinresenta ang mga accomplishment po ng atin pong PNP dyan po sa lalawigan ng Rizal. Ito po ay nangyari kahapon alas 9, February 20, sa Conference Room, Montalban Municipal Hall, Rodriguez, Rizal. At andyan po yung mga picture po natin, yung mga picture po natin, Ma'am, para po makita. Ayan po. Ayan po yung mga picture dyan sa Conference Room ng Montalban, Rizal. Kasama po dyan ang atin pong butihing Mayor Dennis Tom Hernandez. At syempre po, hindi mawawala ang inyong pong lingkod. Ayan. Sabi nga dito, sino po ang mga miyembro ng MAC? Pinamunuan ni Mayor Dennis Tom Hernandez ang chairman. At yon. At syempre po, sa pangunguna rin po ng atin pong kapulisan. At syempre po, in behalf of Police Lieutenant Rexper Abad Gawiran, dumating po si Police Captain Renato V. Torres. Direktang pinangasiwaan. Siyempre, ang napakaganda pong mga programa na sabi nga doon, akala ng iba, ang ating pong kapulisan sa Montalban ay wala pong ginagawa. Pero nung may present at may pakita yung mga accomplishment ay sobra-sobra. Na-tackle po ang lahat yung mga accomplishment, mga gagawin pa, mga pagpaplano hanggang sa 2030.
Ayan po, congratulations po sa atin pong mga kapulisan at syempre po nagsalita rin po ang inyo pong lingkod doon sa nasabi pong meeting o pagpupulong ng Municipal Advisory Council dahil syempre nga po naman ang inyo pong lingkod akin pong sinadjust kung maaari po ay maghubog tayo ng mamamahayag o di kaya meron tayong makasama pagdating po nga dyan sa mga accomplishment kapag meron pong inventory. Kapag wala po ako, meron po silang dapat tawagan. Ano po? At dahil nga po ang inyo pong lingkod, na nakalimutan ko lang pong banggitin kahapon, na sige, ngayon po ay nakamonitor po sila. Meron na po kaming GC sa MAC, ang MAC Advisory Council, nga nakamonitor po na sila ngayon. Na siyempre umaattend po ako ng hearing sa lahat ng accomplishment. Kapag meron pong hearing, hindi dapat mawala si Jolly Tupas. Nais ko sanang i-suggest doon na dapat mabigyan po talaga ng allowances. Kasi pagdating ng hearing, siyempre naggagas po tayo. At pagdating ng hearing, minsan nga dyan, maaga po tayong gigising. Maya baka hindi pa tayo nagbe-breakfast. Pangkapi man lang, di ba, Ma'am Karen? Okay. At pagkatapos ng hearing, baka nagugutom. Okay. Siyempre, pang tanghalian. Ayan. Dapat po masaayos po yan. At alam kong tuloy-tuloy po ito at pag natapos po siguro itong bagong PNP station, magkakaroon po ng opisina ang MAC. At nakapalood po yung mga iba-ibang sektor at maging ang media sector ay meron pong opisina doon sa Montalban, Rizal. Ayan. Isa po yan sa mga dapat po nating maipanukala. Ayan. Siyempre, hindi po natin nakakalimutan. Good morning sa inyo pong lahat, mga viewers. Atin na pong bigyan ng daan para i-recognize ang inyo pong mga pangalan. Busy-busy ang mga taga-Opti. Optimians. Kahapon nagkaroon po sila ng team building. Ngayon na naman, awarding. Pero nag-request ako sa kanila kung dapat meron silang parapol. Sabi ko nga, humihiling ang samahan ng Radyo ng Masa na magkaroon ng parapol ang bawat grupo mula sa Opti. Kaso po, wala pong nag-reply. Siguro po dala po ng kanila pong busy o marami pong ginagawa. Abalang-abala. Okay. Atin muna pong bigyan ng daan na ang ating pong mga viewers baka magsipagtampo ito. Baka meron pong may mga birthday sa oras nito, Baka meron pong may birthday na hinto tayo, Pati dito sa akin. Yan. Okay, meron pong mga birthday, Huwag po ninyong kalimutan. Inyo pong isend din inyo pong mga pagbati. At good morning po kay Greta Kainon Trapain. Isa pong malugod at mapagpalang pagbati po sa inyo. At syempre kasama po si Sir Jose Cantuba Jr. Mayo na aga sa imo, mga masbatinyo. Ayan, kasama po si Hazi Adahit. Good morning po. At si Gosha Luangco Kabe. Good morning po sa inyo. Maligayang panonood at pagkikinig sa atin pong programang Ispay ng Bayan. Boyat Mahusay, good morning. At si Tribor Nigdamud. Talaga naman mga pangalan na ito. At siyempre si Ma'am Maricho Pelizario, good morning. Maligayang panonood po sa inyo. Morning po, Sir Charlie M. Tupas. Opo. Morning din po, Ma'am Marichu. Andyan po kami sa inyong pong barangay sa area 2 kagabi. Yung mga kagawad po, doon lang po nagtagal. Yung mga kagawad po, busy rin po ata. Siguro paghahanda ng kapistahan. LC Lazura Laruza nabaliktad. Good morning. At si Wilson Sandoval, good morning po sa inyo. At kasama po si Sir Opti Teddy Hans. Good morning po, Optimians. Sir Teddy, good morning po sa inyo. Maligayang pakikinig po sa atin pong palatuntunan.
At kasama pong nanonood si E.M. Magalso, ang OIC ng Area 4, dyan po sa Kasiglahan. At yan po sa atin pong Barangay San Jose. Yan. Good morning po, E.M. Magalso. At si Bench Cruz Laksa, belated happy birthday sa iyo, ha? Maligayang panonood. At kasama rin pong nanonood si Marife Tupas, ang atin pong program director ng radyo ng Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Okay, magpapatuloy. Isang oras po ito natin pong talakayan. Mga napapanahong issue. Napakarami po At doon po sa mga Spy ng Bayan reporters po natin, wag po kayo mag-atubiling tumawag. Kung ano man po yung mga nakuha, nakalap din po ninyo mga dapat pong ibalita sa araw na ito. Ayan, magsimula na po kayo. Magparamdam na po kayo sa oras na ito. Okay, samantala, isa pong panawagan ng ating pong mga opisyal ng ating pong Barangay San Jose. Kita-kits po tayo sa coronation ng binibining at Ginoong Kasiglahan 2020. Mamaya po sa Barangay San Jose, Kasiglahan, harap ng Primark. Yung Primark 7 p.m. Mamaya pong gabi po yan. Lahat po ng mga taga-Buntalban, ngayon po kukoronahan yung ating pong mga nagagandahan at mga nagwagwapuhan, mga kandidato at kandidata ng binibining Kasiglahan. Mamaya po yan sa Barangay San Jose, Kasiglahan, harap ng Primark, alas 7 po ng gabi. Ito po ay pagbubukas ng celebration ng Mariana ng Kapayapaan. At ito po ay proyekto na hinanda sa pangunguna ni Kapitan Glenis Evangelista. Kasama po ang buong konseho ng Barangay San Jose at Sangguniang Kabataan sa pangunguna ni SK Chairperson Marjorie Tupas. At syempre, raid rock against illegal drugs. Ayan, makikipagrakrakan na kasama ang DAMO, Dong Abay Music Organization at ang Bandang Woods sa nalalapit na kapistahan ng Mariana ng Kapayapaan sa February 22. Ayan po. Siyempre po araw po ng Sabado, ngayon po Desperas, at bukas po talaga naman ang kapistahan. February 22 sa mga kabarangay po natin sa Kasiglahan, tayo na't makisaya at makisa laban kontra droga, hatid ng ating kapitan Kap Glenis Evangelista at Sangguniang Barangay at San Jose, Sangguniang Kabataan ng Barangay San Jose. Ayan po, doon po sa mga meron pong pinapabot na mensahe, wag po kaming tubiling sa atin pong text line number 0907 413-3728. Tingnan natin dito, merong nag-text, baka meron pong panawagan ito. Sabi ni Spy ng Bayan, researcher or reporter, si Rod, nasa heart center sila. Nasa heart center kami. Ano yun? Bumabiyahe pa? Ano po yung naging problema? Ano mo lang Rod, bigay mo lang yung tamang detalye. Magre-report ka ba dyan mula dyan sa heart center? Okay, nakahanda po ang atin pong programang Spy ng Bayan. Okay, samantala, Duterte sasabog sa galit sa nahukay ng Kamara. 95 billion utang. Thank you na lang ba? Thank you na lang? Abay, napakalaking problema ito. Nakalkal sa mababang kapulungan ng Kongreso na may atraso at malalaking negosyante sa gobyerno, partikular na sa power sector, assets at liabilities. Management Corporation, yung na posibleng hindi nila bayaran sa pagdinig ni na
Anakasugan Party List, Representative Mike Defensor, Chairman ng House Committee on Public Accounts, at Bulacan Representative Jose C. Alvarado, Chairman ng House Committee on Good Government. Natuklasan umabot sa 95 million o 95 billion ang utang ng malalaking negosyante sa SALMS sa pangunguna ng South Premier Power Corporation, SPPC at Manila Electric Company. Diyos ko mio. Ang SPPC ay may atraso umano sa SALMS na umabot sa 23.9 billion habang 14.9 billion naman ang utang ng Meralco na pag-ari ni Manny V. Pangilinan. Napakalalaki naman. Kung nagalit si Pangulong Duterte sa mga water concessionaire sa 11 billion, dito pa kaya na 95 billion na ayaw bayaran ng private companies? Tiyak sasabog siya sa galit dito. Ani sabi ni Defensor. Nabatid sa nasabing pandinig na bumili ng asset ng National Power Corporation o NAPOCOR ang mga pribadong kumpanya, subalit ng maningil na ang saan sa mga ito ay tumakbo sila sa Korte Suprema. Dahil dito hindi makasingil ang SAMS na siyang nangangasiwa ngayon sa assets ng NAPOCOR na isinapribado dahil sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Kabilang sa mga kumpanya na hindi umano nagbabayad sa kanilang utang sa SALMS ang Northern Renewables Generation Corporation FDC, Misamis Corporation FDC Utilities Incorporated, Good Friends Hydro Resources Corporation at iba pa. Dahil dito, sinabi ni Defensor na ipapatawag ang mga nabanggit na kumpanya sa susunod na pagdinig at kailangang masingil umano ang mga ito. Dahil kung hindi, thank you ang utang na ito ng mayayamang negosyante sa sandaling mapaso na ang buhay ng o mapaso ang buhay ng SALMS sa 2026. Abay, dapat Pangulo, inyo na pong gawa ng paraan. Okay, kapag malalaking kumpanya ang ginugulan ng gobyerno, ay nakakaira ito sa taong bayan dahil sila ang magbabayad sa utang na ito ng mga private companies. Ayon naman kay Alvarado. Tulad ni Defensor, naniniwala si Alvarado na tiyak na ikigagalit ni Duterte ang isyong ito. Dahil walang ibang pinahirapan ang mga kumpanyang ito kundi ang mga taxpayer. Tama po. Kaya po, saludo talaga tayo sa atin pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil lahat po ng mga naitatago, yung mga nakukubli o naikukubli na mga problema ay naisisiwalat po ito at patuloy pong binibigyan ng daan ng panahon para po masolusyonan. At syempre, ayun, congratulations din po sa inyo, Mike Defensor at si Sir Alvarado, sa inyo pong pagkakatuklas dito po sa napakalaking problema, lalo na ito pong mga dambuhalang negosyante na mga dapat pong magbayan ng buwis. Ay kung yun nga maliliit, nasisingil at yun po tinututukan ng gobyerno para magbayad. At yung mga maliliit, kinakasunod pa lang. Ang Spine ng Bayan Mata ng Sambayanan ay nagpapasalamat na po sa inyo. Sana po ay wag po ninyong tigilan. Wag po ninyo pong tantanan na hindi po masolusyonan at masingil po ang mga nasabi po nating mga ibinalita sa oras na ito. Okay, tuloy-tuloy lang. Diyan po, ang dami po natin mga viewers na mga nagpahabol. At ang sabi po rito, good morning po sa inyo.
Mahusay Jackie, good morning. At ganun din si good morning idol, sabi ni Nel Castro. Sir, mas idol kita. Kailan kaya tayo pwedeng mag-banding-banding? Ayan o. Sir, piyesta bukas. Disperas ngayon. Baka gusto mo ninyong pumasyal sa Kasiglahan. Sir Nel Castro. Kay Jumel Mahusay, good morning po sa inyo. Sunny Lipio. Joshua Calizo Tupas. Bada yung anak ko to. Nasaan ka ba ngayon, anak? Nasa bahay ka ba? O nasa school ka na? Naldo Gregorio Calizo, good morning. At yan po, patuloy pong nanonood si Opti TD Hands. Good morning po sa inyo. At si kasamang Vic, si Alejandro Konsihal. Good morning po. Yan, patuloy lamang po kayong manood. At kung meron po kayong mga mensahe, lalong-lalo may mga birthday sa mga araw na ito, wag po kayong mag-atubili na inyo pong iparating po sa akin yung mensahe para atin pong mabasa. Ang mga samantala, may mga naka-blacklist na Chinese fugitives and nagbabayad ng halos 20K upang malayang pumasok sa PH. Whistleblower. Mga Chinese nagbabayad para makapasok ng 200K, 200,000. Ayan. Sa halagang 200,000, ang isang naka-blacklist na takas na Chino ay malayang makapasok sa Pilipinas. Isang opisyal ng immigration na inilantad ang pastillas sa bribery shame na inangkin ng mag-serve siya sa Senado kahapon, araw po ng Huwebes. Ay siniwalat ng opisyal ng immigration na si Alison Chong ang racket sa pagpapatuloy ng committee sa Senado sa pandinig ng kababaihan sa sinasabing link ng prostitution and human trafficking sa mga operator ng gaming sa labas ng Pilipinas o POGOS. Pinamunuan ng committee na Senator Risa Hontiveros na sa una ng pinagbawal ang tinatawag na pastillas sa pamamaraan kung saan ang mga opisyal ng immigration ay pinipilit na mag-agaw ng pera mula sa pagdating ng mga mamamayang Chino na karamihan ay nagtatrabaho bilang mga manggagawa sa Pogo kapalit ang isang walang putol na pagpasok sa bansa. Sa ilalim ng racket na ito, ang isang mamamayang Chino ay nagbabayad ng 10,000 bayad serbisyo o 2,000 na ibabahagi sa mga opisyal ng BI, Travel Control and Enforcement Unit, Duty, Immigration Supervisor at mga Terminal Head. Ang natitirang 8,000 ay bibigay sa mga tour operator at sindikato na nagdadala ng mga Chino mula sa paliparan patungo sa pasilidad ng Pogo. Malaking sindikato nga naman ito. Ayan sabi ng mga Bisaya, merisi sa inyo yung pong mga natanggal. Kasi tinanggal na ng Pangulo ito. Yung mga gumagawa ng mga kababalaghan dyan sa Bureau of Immigration. Dami talaga. Mayaman na nga, mas lalong nagpapayaman. Di baling ang mga maliliit ay kanilang maapakan, bakamtan lang nila yung kanilang mga desire ng kanilang pagpapayaman. Mas lalong yumayaman. Yung mga mahihirap, mas lalong naghihirap. Dahil nga, doon sa mga taong sobra sa gahaman sa salapi. Ito walang itong sinasabi dito sa maging sa Bible, yung pera po, yung sobra pong magmahal sa pera at ginos mo po yung pera, yun po ay ugat ng kasamaan at ngayon pa lamang ay ang inyong pong kaluluwa ay sinusunog na sa impyerno. Diyos ko po, Mayo.
Okay, tuloy-tuloy po tayo. Ang atin pong oras ay alas 10:45 na po ng umaga. Ayan po, nanonood din po si Peopleology Main. Ayan po, nanonood po sila. Good morning po sa inyo. Peopleology. At siyempre si Jessica Biscop, good morning. Marami pong nanonood sa iyo dyan. Si Sir Buds, Iyas Albot. Sir Buds. Saan to ngayon? Custom. Ayan po, siya po ay nasa custom. Kumusta po dyan sa custom, Sir Buds? Sana po makakuha tayo ng magagandang informasyon dyan sa inyo para makongratulate po natin yung mga matatapat na tauhan ng atin pong gobyerno dyan po sa custom. Yan, Sir Buds, Iyas, Albot, good morning po sa inyo. Thank you very much for viewing and listening. Yan. Si Efipenya Garingo, good morning po. Saan po ito? Ayun po, Efipenya Garingo from Cebu. Yan, nanonood po sila. Good morning po sa inyo. Mabuhay po kayo dyan. May buntag kaninyong tanan. Sa mga Cebuhanos, Cebuhanas, maayong buntag. At syempre po, yung mga taga Bohol, maadyong buntag kaninyong tanan. Siyempre sa mga taga Bicol, maray na aga sa Indogabos. Maupay na aga sa mga waraynon, sa mga kapatid at mga kapatid nating Muslim. Sisters and brothers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talaga naman, no? Sabi dito, Jessica, pabati naman kay 516 Sir Jolly. Ayan, 516, good morning po sa inyo. Pabati, sabi ni advice ni Ma'am Jessica Biscop. Ayan, good evening po. Evening? Morning ngayon eh. Good morning sa iyo. Good evening po dito. Ayan, pag nasa abroad siya. Okay. Good evening sa inyo dyan. Mga kasama po natin, mga buhay na mga bayani, mga OFW po natin, saan man po kay banig ng bansa. Ayan po. Good evening po sa inyo. Hindi, madaling araw siguro dyan. Kasi advance tayo eh. Okay, sana po ay mag-ingat po kayo dyan. At kung mayroon po pong mga problema, ay huwag po kayo mag-atubili na magsumbong dito po sa atin pong radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Dahil syempre marami pong mga broadcaster na nakapaloob po dito kapag nabasa po nila ang inyo pong mga reklamo at sumbong dito po sa radyo ng Basa, abay tatalakayin po yan ng mga broadcaster po natin na umuupo dito sa atin pong himpilan. Ay na, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy lang po tayo. Samantala, De La Rosa kay Espinido tumigil sa pakikipag-usap o lumabas sa PNP. Si Senator Ronald Bato de la Rosa ay pinayuhan si Lieutenant Colonel Jovi Espinido na tumigil sa pakikipag-usap o umalis sa PNP National Police. PNP ayon kay De La Rosa. Dapat na obserbahan ni Espinido ang wastong dekorasyon dahil nasa pwersa pa rin siya ng pulisya. Ani Ronald Bato de la Rosa. Ngayong February 12, 2020, ang larawan ni Senator Ronald Bato de la Rosa, chairman ng Committee sa Pampublikong Kayusan at Panganib na Droga, ang namumuno sa isang pandinig sa publiko sa Senado sa Pasay City, Hamburg, Austria. Senate Frieb, Manila, Philippines. Pinayuhan ni corporation o lawmaker na si Senator Ronald Bato de la Rosa na pahintulutan si Lieutenant Colonel Jovi Espinido na tumigil sa pakikipag-usap o umalis sa PNP National Police. Ayon kay De La Rosa, dapat obserbahan ni Espinido ang wastong dekorasyon
dahil sa nasa pwersa pa rin siya ng pulisya. Karagdagang mangyaring itigil na ang pakikipag-usap ay naririto pa rin sa samahan ng PNP ang iyong naobserbahan kung ano ang dapat naobserbahan o pinag-uusapan ng hindi sinasadya. At ang hindi pagsunod sa wastong dekorasyon, sinabi niya sa mga tagapagsalita sa isang pakikipagnayam sa Camp Crame, Quezon City. Kung hindi nais niyang magsalita ng magsalita, kung nais niyang makipagpatuloy sa pakikipag-usap laban sa PNP, lumabas siya. Paulit-ulit na lang po, no? Ang daming beses na sinabi ni Senator De La Rosa ang mga katagang ito. Umalis, o sasamahan, dagdag niya. Ginawa ni Spinedo ng isang press conference kahapon, Miyerkules, na nagpahayag ng pagkadismaya sa kanyang pagsasama sa drug watch list ni Pangulong Rodrigo Duterte. Si Spinedo ay sinabing kabilang sa 356 na pulis na sinasabing nakalink sa illegal na droga. Gayunpaman, sinabi ni Spinedo na ang kanyang pagkasama sa drug watch list ay isang pagkabigo ng mga intelihente o intelligence report sa bahagi ng PNP. Ngunit si De La Rosa ay nanonood para sa integridad ni Spinedo kahit na sinabi ni Duterte na naniniwala siyang malinis si Spinedo at ang mga paratang laban sa kanya ay hindi totoo. Nauna rito, sinabi ng hepe ng PNP na si General Archie Gamboa na si Spinedo ay susuriin para sa pagsasalita sa publiko tungkol sa kanyang pagsasama sa drugs watch list ng gobyerno. Mula nang maglabas ng isang utos ng gag o yun nga, yung bilang ng 366 na pulis, sinabi ni Gamboa na lutasin ng PNP ang puro internal na issue at harapin niya si Spinedo currently siya bilang punong PNP at ang adjudication ng mga pulis sa drug watch list. Sinabi na Gamboa na balak niyang isumiti ang mga resulta ng arbitrasyon pati na rin ang kanyang mga rekomendasyon kay Duterte itong nalalapit na Marso 5. Okay, tuloy-tuloy lang po tayo. Siyempre po, good morning din po kay Ma'am Beth Sarinas. Good morning po sa inyo dyan from TAC na Cavite. At siyempre po si TAC Asenya. Good morning po sa inyo. At good morning kay Rizaldi Ibanez. Good morning sa iyo, bro Sandy. Tuloy ba tayo bukas? Tuloy ba tayo? Gusto mo mag-message? Live na live po ang atin pong broadcast sa oras na ito. Saan ka ba ngayon? At ngayon, nakamonitor pala ang atin pong presidential advisor na si kagalang-galang na Gregorio Butch Belhica. Nakamonitor din po sa atin pong programa sa oras na ito. Good morning po sa inyo. At sa atin pong pagpapatuloy, syempre, patuloy po rin bumabati ang inyo pong banglingkod sa pagsisilebran ng 13th years anniversary ng Bandera Pilipino. Ayan po. Happy anniversary po sa atin pong radyo ng dyaryo ng masa, ang Bandera Pilipino, na kung saan ito po ay tinatangkilik ng atin pong mamamayan. Okay, Bandera Pilipino, happy 13th years anniversary. Ito na po, yan oh. Yan, tingnan nyo po sa screen. Yan. Yan. Ngayon po ang anniversary. At inulan po tayo ng mga sponsor. At doon po sa mga kababayan po natin, ito po yung dyaryo ng bayan, Bandera Pilipino, matapang at walang inuurungan. Lalong-lalo na po doon sa mga tiwali, hindi po nangingimi
na ito po ay patuloy pong ano po, inuupakan ba o ina-appreciate. Okay. Ayan po at patuloy nga pong nanonood sila. Ay ating pong oras, napakabilis ng oras ang oras po natin ay alas 10:56 na po ng umaga. Nagmamadaling tanghali. Meron pa bang mensahe dyan? Alam ko meron pa dito eh. Ayan, meron pang nag-text. Okay, yun po. Ang sabi po rito, 50-50 nanaya ni Angel Ong. Ayan po, magtiwala lang po tayo. Ang sabi po ni Rod, Spy ng Bayan, reporters, nasa heart center po sila ngayon. Dahil nga po sa nanay-nanay ni Angel Ong ay 50-50. O isama po natin sa panalangin yan. Ngayon pong araw na ito. Doon po sa mga reaksyon, sumbong at panawagan, huwag po kayong mag-atubili na inyo pong ipadala ang inyo pong mga mensahe sa atin pong text line number 0907 413-3728. Okay, mamaya doon po sa mga taga-Kasiglahan, buong Montalban, San Jose, atin pong panoorin ang koronasyon ng Binibini at Ginoong Miss Kasiglahan at Ginoong Kasiglahan mamaya na po. Siyempre po, piyesta bukas, disperas po ngayon. At doon po sa mga gusto pong pumunta sa akin pong tahanan, sige po, magdala po kayo. Magdala po kayo yung pong mga masasarap na putahe na hindi pa po natin natitikman. Okay. Tuloy-tuloy po ang selebrasyon ng Dyaryo ng Bayan, Bandera Pilipino ngayon po at ang dami na pong bisita sa baba. Okay, at nagpahabol po si Jessica Biscop watching po here in New York. Ayan, good evening po dyan sa New York. Ayan po, yan po, kaya po good evening sa kanya. Dami po nating viewers. Ayan po, sa pong mapagpalang araw po sa inyo. Siyempre po kay Bishop Pat Alfred Hermosilla, good morning sa inyo. At yung atin pong 74 churches na inyo pong pinangangasiwaan. At yun, tayo po ay pansamantala po na pong magpapaalam. Ubos na po yung atin pong oras. Napakabilis po. Ang dami po dapat nating tatalakayin. Kaya lang po, syempre, hindi naman po pwedeng 2 oras tayo. Mauumay kayo. Kailangan 1 oras lang para tayo po ay nagkakapanabik sa isa't isa. At yung aking pumukha ay inyo pong napapanabikan din sa TV screen. Talaga naman. Ang lakas. Ang lakas talaga. Okay, si Sir Ed Paliones, good morning po sa inyo. At ngayon pong oras na ito, hindi po magiging matagumpay ang atin pong broadcast, ang atin pong palatuntunan kung hindi po natin sasamahan ng panalangin, lalong-lalo na po ang ating pong mga plano, mga adikain, yung ating pong mga gawain sa araw na ito, atin pong ipagkatiwala sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, aming Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, kami po ay nagpapasalamat ngayon pong umaga. Sa araw nito ng Biyernes, kami po ay inyo pong patuloy na subaybayan, ingatan, gabayan sa lahat ng aming pong mga gawain. Inaamin po namin, O Diyos, na wala po kaming magagawa kung kami po ay hiwalay sa inyo. Patuloy mong gamitin, Panginoon, ang programa ng Spy ng Bayan sa pagbabalita, pagbibigay ng mga accurate information, lalong-lalo na, Panginoon, pagdating po sa serbisyo publiko. Gumamit ka, Panginoon, ng mga kababayan po namin, yung mga sobra-sobra po ang kanila pong mga biyaya na magiging sponsor po namin sila dito po sa Radyo ng Masa. Patuloy pagpalain si Boss Ronald, Ma'am Karen,
sa kanila pong pamumuno sa Radyo ng Masa at lahat ng bahagi ng print o mga dyaryo na kanilang pinangangasawaan. Salamat po Panginoon ngayon pong umaga. Patuloy po namin inaangkin ang kaligtasan ng aming pong mga balsabuhay. Maging ang nanay-nanayan ni Angel Ong na nasa heart center sa oras na ito, iunat mo po ang iyong pong kamay, hipuin mo po siya. Maghimala ka po sa kanya na wala pong imposible sa inyo, wala pong mahirap sa inyo. At higit ka sa mga doktor at higit ka sa mga manggagamot at makapangyarihan ka sa lahat. Salamat po o Diyos. Inaangkin po namin ang kalakasan, kagalingan sa kanyang buhay. Sa lahat, Panginoon, ang mga programa po namin ngayong araw na ito, inaangkin po namin ang katugunan. Sa iyo po ang papurit, parangal at pagdakila. Ito pong dalangin po namin sa inyo sa pangalan na Jesus, naming Panginoon tagapagligtas. Everybody says, Amen. Ayan po, good morning kay Edwin Moreno. Ayan po, nakikinig po siya. Manny Vergara. Ayan po, pahabol po sila. Ayan po, at ako po ay pansamantala na pong magpapaalam. Ako po ang inyo pong patuloy po na nakakasama dito po sa programa po ng Ispay ng Bayan, Mata ng Sabayanan, Jolly Mahusay Tupas. Tuwing araw po ng Lunes, Miyerkules at Biyernes sa ganapong alas 10 po ng umaga. Mabuhay po ang bansang Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po ang bawat isa sa atin. God bless. Bakit hindi mabilis? Inaabot ko sa yung aircon. Ayaw mo kong bigyan ng aircon. Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Hosted by Jolly Tupas. Mapapakinggan at mapapanood tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa impilan ng Radyo ng Masa Entertainment Net Radio.